Mayroong malaking concern sa ngayon sa tuhod ni na Joel Embiid and Paul George, ang dalawang importanteng malalaro para sa Philadelphia 76ers. Itong tuhod ni Embiid, hindi na ito bago. Sa pagsisimula pa lang niya sa kanyang NBA season career ay mayroon na siyang problema sa kanyang tuhod. Hinabaan lang ng Sixers yung kanilang pasensya sa kanya, kaya sa ngayon ay nandito pa nga itong si Embiid. Okay naman siya kung healthy. Mahirap siyang pigilan at kumakamada siya ng malaking numero. Ang problema nga lang talaga, marupok ang kanyang tuhod. Parang mala Kawhi Leonard mga idol. Sa ngayon, mabuti na lang si Kawhi ay okay na siya. Ayon pa sa mga eksperto, malaking concern po ito, especially kung long term. Kung kaya pa ba niyang maglaro long term, especially sa ngayon na mabilis ang takbo ng mga laban sa NBA. Okay lang itong si Embiid, makakahintay sila. Pero somehow itong si Paul George ay posibleng nga hong mamiss ang preseason dahil sa kanyang natamong injury sa kanyang workout sa off-season. Hindi ito magandang balita para sa Philadelphia 76ers sapagkat itong si Paul George ay meron ding pong paulit-ulit na problema sa kanyang tuhod. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lang lamang nitong Sixers ay sumabay sa kung ano ang status ng katawan nitong si Embiid. Kakapirma niya lang kasi ng extension sa Sixers at hanggang 2028, 2029 pa matatapos ang kanyang NBA season. Malaki ang ibinibigay na pasahod sa kanya ng Sixers. Sa 2026-2027 NBA season, meron siyang 57.9 million. Samantalang sa next season, 62.5 million at sa kanyang panghuling taon kung saan meron siyang player option, 67.1 million. Malaking halaga para sa isang malalarong marupok. Sa kabilang banda, hindi naman yan kasalanan ni Joel Embiid. Somehow ang magagawa na lang dito ng Sixers ay magdasal na sana bumuti na ang kanyang pakiramdam, especially yung kanyang tuhod. Samantala mismong si Kevin Love na ang humahanap ng paraan para makaalis siya sa Utah Jazz. Sa totoo lang ay natawa pa nga itong si Kevin Love nang siya naging parte ng Miami Heat at Utah Jazz trade. Hindi naman siya mapapakinabangan doon sa Utah Jazz sapagkat yung majority ng mga players doon ay mga bata pa. Kaya sa ngayon medyo natatagalan itong pag-alis ni Kevin Love, kaya siya na mismo ang humahanap ng paraan para siya'y ma-buyout na kaagad at ma-waive ng Jazz. So far masaya siya sa kanyang papel sa Miami Heat, pero ganun talaga kinakailangan siyang pakawalan dahil ang lahat ay negosyo lamang. Sa Miami Heat, siya nag-average ng 5 points, 4 rebounds, and 1 assist per game. 11 minutes lamang ang kanyang playing time. Magiging 37 years old na si Kevin Love sa Setyembre. So far, all goods pa naman na kanyang edad. At kinakailangan lamang dito ng mataas na playing time para siya ay makapag-ambag ng mga desenteng numero. Sa Miami Heat, 11 minutes lamang siya. Pero kung ito'y bibigyan mo ng siguro mga 20 minuto, malaki pa rin ang kanyang impact sa loob. Bilang isang veterano, makakatulong siya sa rebounding, meron din siyang depensa at higit sa lahat yung kanyang pagiging shooter. Kapag meron ka nito, no more sigawan na. Iraradyo mo na lang, napaka-basic, napakadali. Siguradong hindi ka magsisisi kapag binili mo to. Ito rin mismo yung ginagamit ko kung meron kaming lakad, meron kaming mga convoy, napapadali ang komunikasyon. Ayan sa mga gustong mag-order dyan, nasa comment section lang po, i-click nyo na lang yung yellow basket doon. Maraming salamat.